Naglalaman ang Biblia ng kasaysayan ng pagdating ng Diyos sa lupang ito sa laman, na nagbibihis ng anyo ng tao at gumagawa para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nang pumarito ang Diyos sa lupa sa laman, ano ang tawag sa kanya? Tinawag siya sa pangalang Jesus. Siya ay may mga mata, ilong, bibig, mga tainga, at mga panloob na organ, gaya natin. Dumating siya sa lupang ito sa anyo ng katawan ng tao. Alam niyo ba kung ilang tao ang nagsabi ng naniniwala ako sa Diyos nang pumarito siya sa lupa sa anyo ng tao? Iyon ay ang buong bansa, ang lahat ng tao. Ang lahat ng Israelita ay nasa posisyon ng paniniwala sa Diyos. Gayunman, nang pumarito ang Diyos sa lupa sa laman, may sino man bang nakakilala sa Kanya? Hindi nila naunawaan ng tama ang Diyos. Tingnan natin ang Isaiah chapter 9 verse 6. Sa chapter 9 verse 6, nasusulat, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Sino ang kinakatawan ng bata rito? Mga 700 taon bago ang pagdating ni Hesus Kristo, napropesiya na darating siya sa lupa sa anyo ng isang bata sa laman. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang sino. Sa anong anyo dumating ang Diyos sa lupang ito? Napropesiya na darating siya sa lupang ito sa anyo ng isang bata. Makapangyarihang Diyos, ano ang sunod? Walang hanggang Ama. Siya ay ang ating walang hanggang Diyos Ama sa orihinal. Ito ang propesiya ng propeta na inihuhula na ang Diyos Ama ay darating sa lupang ito sa laman, sa anyo ng isang anak. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Pag tiningnan niyo ang verse 7, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Sa mga huling salita, nakakatiyak na tutuparin ng Diyos ang propesiyang ito ng may buong sigasig. Kung gayon, sa anong anyo dumarating ang Diyos sa lupang ito? Dumarating siya sa anyo ng tao. Hindi ba't ang tao ay ipinapanganak bilang isang sanggol, lumalaki, at umaabot sa hustong gulang? Susundin niya ang parehong prosesong ito. Gayon din, ano ang tunay niyang likas, ang tunay niyang pagkakakilanlan? Prenopesiya ng Biblia na, siya ang walang hanggang Diyos, ang walang hanggang Ama. Ayon sa propesiyang ito, si Hesus Kristo ay ipinanganak sa Bethlehem at pinalaki sa Nazaret. Sa edad na 30, siya ay nabautismohan ni Juan na tagapagbautismo at nagsimulang mangaral ng Ebanghelyo. Nagpakita siya sa lupang ito sa laman para ipakita ang maliwanag na liwanag ng katotohanan sa mga taong nakulong sa kadiliman at para lubusang ihayag ang maluwalhating landas tungo sa kaharian ng langit. Nang pumarito si Jesus sa lupang ito sa anyo ng tao, gaya natin, at nangaral ng Ebanghelyo, maraming relihiyosong pinuno sa panahong yun ang nag-aangking naniniwala sa Diyos. Tinutukoy sila ng Biblia bilang mga Fariseo at mga Eskriba. Ang mga nag-aangking nakakaalam sa mga kasulatan ay naglarawan sa pananampalatayang ipinangaral at itinuro ni Jesus sa mga Israelita bilang isa itong bagong relihiyon. Ayon sa kautusan ng Lumang Tipan, ang pinakamahalagang handog na sinusunog ay mga hayop. Pero ang katuruan ni Jesus ay lubos na naiiba. Sinabi niya na, mahalagang magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Pero ano ang tinawag nila kay Jesus?
Dahil siya ay mula sa Nazareth, tinawag siyang isang sekta ng mga Nazareno. Nabigo silang makilala na ang Diyos na kanilang pinaniniwalaan ay dumating sa lupa sa laman. Sa halip, kinutya at kinalaban nila siya, tinatawag siyang sekta ng mga Nazareno. 이런 일들을 일삼게 되었던 것입니다.